Daren. School na naman. Time check guys, 6:30 na nga pala. Hatin ko yung kapatid ko sa school. Tara, G, samahan niyo ako. Hatin na natin yung kapatid ko. Ito na nga pala kami, papunta na kami sa school. Buti hindi kami na traffic. Kaya karating lang namin dito. Mukhang ayaw pumasok ng kapatid ko eh. Masyado kami maagad dumating. Kaya nagpark muna kami. Maya hatid na natin. Ito nga pala, naghihintay kami kasi 7:20 nagbubukas yung pinto. Eto na. Inatid ko na yung kapatid ko. Tapos ako uwi na. Ayun nga pala, muntik niya nakalimutan yung lunchbox niya. Pinalala pa nung teacher niya. Kaya inabot ko na lang. Dito nga pala guys, lagi nagbabati ng good morning dito. Kaya nagpasalamat na lang ako. So, ito nga pala guys, pauwi na ako. Ayan, naalala ko na kailangan ko pala ikabit yung dashcam ko kasi nung Biyernes, susunduin ko na sana yung kapatid ko. Ang kaso, tinamaan yung kotse ko sa kaliwang banda. Kasi nung papaliko na ako sa kanan, merong kotse dun sa kaliwang banda na gumigit-git papasok sa linya ko habang ako'y papaliko pa kanan para masundo yung kapatid ko. Kaya ayun, may pinggok ngayon yung kaliwang bahagi ng kotse ko sa may fender at may konting dalos dun sa kaliwang bahagi ng bumper. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito nga pala, nakauwi na ako. Dali-dali ko na kinuha yung dashcam para ikabit dun sa kotse ko. Gawa nga nung na-aksidente ko nung nakaraang Biyernes. Ngayon naman ay susundo ako sa airport dun sa stepmom ko nang galing sa Canada. Tsaka ito na nga, samahan niya ako magkabit. Dito na nga lang din pala ako nagkabit kasi malapit lang yung pinaradahan ko tsaka malilim siya. Ito nga pala yung Red Tiger na F17 na 3 channel. Meron sa harap, sa loob, tas sa likod. So, sa mga madalas na nagdadrive dyan sa labas, bumabiyahe, mga nagde-deliver, rin-recommend akong bumili kayo ng dashcam nyo para kumbaga maaksidente man kayo, may papakita kayo ebidensya. So ito nga yung tama nung kotse ko sa kaliwa. Ayan, napinggok yung gilid, may gas-gas din yung gilid, pati yung bumper sa gilid. So ito, pakita ko sa inyo yung loob ng kotse ko, kahit konti lang. So doon nga pala tayo sa kabila gagawa kasi naalala ko na doon nga pala sinasaksak lahat ng mga power source ng mga accessories ko sa kotse. Ito nga pala, binuksan ko na yung kahon. Ito yung manual nung F17 Red Tiger. Ito nga pala yung dinidikit na sa windshield. Tapos tsaka may dinidikit yung pinaka dashcam para madaling alisin pag gusto nyo na alisin yung pinaka dashcam. Pag kasi naarawan, usually naluluso yung pandikit ng dashcam mismo tapos dumidikit na dun sa windshield. Kaya yung iba, dinidikit na muna ng pandikit tapos pinapatong nila yung dashcam dun. Kung nga pala yung pinaka dashcam, no? Yan yung itsura nya. Inalis ko na rin yung takip. Nga pala yung power button. Sinusubukan ko nga palang buksan yan para makita yung quality. Ang kaso, mukhang walang baterya. Kaya tingnan na lang natin mamaya pag sinaksak ko kung ano yung itsura ng quality ng dashcam na to. Ayan.
Yung rear camera nga pala nandun pa sa box, hindi ko pa naalis. Mamaya ikakabit natin yan. Ito nga pala no, sinusubukan kong ayusin yung rear camera natin. Ito nga pala yung itsura ng quality, tinitingnan ko sa cellphone. Kasi may app siya mismo na ida-download mo. Tapos, pag nag-open yung camera, magre-record na siya mismo. Tapos, masasave siya sa cellphone mo. Ayan nga pala, no, ina-adjust ko. Ayan yung view niya. Malinaw naman. Sobrang maganda talaga. Ayan. Tapos yung mga wire na yan, mamaya itatago natin yan. Papakita ko sa inyo saan ko pinadaan yung mga wiring. Syempre, para malinis tingnan yung kotse nyo. Ayusin natin yung mga wiring niya. Ito nga pala, nilagay ko na lang doon sa headrest ko. Inipit ko doon yung camera ko. Wala kasi akong tripod na dala. Ayan, sinusubukan ko nga pala ayusin yung wiring dyan. Itinatago ko doon sa pinaka-headliner. Ayan, medyo nahirapan ako dyan sa part na yan kasi sobrang haba talaga nung mga natirang wire. Maliit lang talaga yung kotse ko. Tsaka kung bibili man kayo nung camera na to, dashcam na to, mahaba yung cord na ibibigay nila sa inyo. Kaya hindi kayo mamumblema sa extension. Sobrang haba talaga. Yung sa front camera na ikabit ko na. Kaya pakita ko sa inyo mamaya. Dito ko na nga pala pinadaan yung wiring. Diyan sa part na yan, nandyan lahat yung madami extra na hindi ko mailadlad na wiring. Tapos diyan ko pinadaan papunta dun sa bintana. Ayan, napansin ko medyo naka-open ka pa. Kaya medyo sinuksok ko pa, siniksik ko sa loob. Tapos yan, diyan ko pinadaan sideliner papunta dun sa pinto. Dun sa may seal ng pinto, diyan ko pinadaan para malinis din tingnan. Kasi yung sa akin, dun sa glove box pa rin nakasaksak lahat ng power supply ng mga accessories ko sa kotse. Ayun nga pala tayo. Ayun yung sa harap na ikabit na natin. Ito nga pala tinetesting ko kung okay, kung nababasa yung rear view, cabin view, tsaka yung front view. So far, nabasa naman lahat ng camera, no? Tapos nagre-record na rin siya. Ayun nga pala yung view ng 3 channel. Ito yung sa harap. Yan, maganda naman, malinaw. Ayan yung sa cabin view. Ayan. May oras na rin pala yan. Tsaka nakikita yung takbo nyo, yung date nyo, tas yung oras. Ayan. Tas ito naman, yung sa rear view nung camera natin sa dashcam. Ayan. So, yun. Tingnan na lang natin pag bumiyahe ko. Pakita ko sa inyo yung mga footage. So, ito na nga pala guys. Papunta na akong airport. Buti na lang hindi traffic. Medyo busy siya pero hindi masyado traffic. Tsaka pasensya nga pala hindi ko nailagay yung footage. Nakalimutan ako kasi nagmamadali ako. Fast forward tayo guys. Ito nga pala, nakabukas yung glove box ko kung mapapansin nyo. At pumanap ako ng gas station na pinakamalapit kasi yung dashcam ko biglang namatay tapos yung cellphone ko hindi rin nagcha-charge. Kaya inisip ko na pumarada muna at ayusin. Ito nga pala banda, iniisip ko sana hindi nag-short o may nasunog na wirings. Pumarada muna ako para siguradong hindi ako mamumblema.
Ito nga pala, inayos ko yung parada ko kasi nakadikit ako masyado sa kabilang kotse. Dito makikita nyo, dinukuhan ko na yan kasi doon talaga nakasaksak yung mga accessories ng kotse ko sa ilalim ng glove box. And napansin ko rin na saksak ko siya sa maling port ng USB. Nakasaksak yung dashcam dun sa may 2.0 na USB port imbis na dun sa may micro USB port. So pinagpalit ko siya, gumana naman. Tapos yung Type-C para dun sa cellphone ko, sinaksak ko ulit, naging okay naman. Tapos napansin ko yung voltage nung dinukuhan ko nung una, 9 siya. Tapos nung pinagpalit ko ngayon ng USB port, tapos sinaksak ko, naging 12 volts na siya. So sa tingin ko nagkamali lang talaga ako na pagsaksak dun sa dashcam. Laking tuwa ako nung nalaman ko walang problema, walang nasunog na wiring o nag-short. Kasi mahirap problemahin yun pag wiring na eh. Hindi naman ako mekaniko. Kaya ingat tayo guys pagdating sa mga wiring ng ating mga sasakyan. Dito nga pala guys, papalis na sana ako. Kaso nga lang napansin ko na yung gulong ko walang hangin. Kaya napagpasya ko na kinabukasan magkarga ng hangin. Ito nga pala, pumunta na ako ng airport para sunduin yung stepmom ko galing ng Canada. Kasi hinatin ko siya noong nakaraang 2 linggo para tulungan yung kuya ko sa Canada kasi nanganak na yung asawa niya. Ngayon, samahan niyo ako sunduin siya sa airport. Fast forward na tayo guys. Manainip na kayo. Dito nga pala napansin nyo medyo nagbagal ako at saka medyo nagpanik ako dyan. Tinitingnan ko kung may kotse sa likod ko kasi bigla akong huminto dyan as in full stop. Napansin ko kasi doon sa nakalagay sa billboard, toll tag lang, wala talaga akong toll tag. Kaya nagpasya na lang ako na diretsuhin sakali makakuha ako ng ticket, makalagpas ako. And ito na nga, binalangin ko na may ticket at yun, may nakita akong pindutan. Laking tuwa ako nung nakita ko may ticket kasi hindi ako mamumblema. Kasi kung walang ticket, malilate tayo sumundo sa airport. Napapansin nyo nga pala yung ticket na hawak ko. Yung ticket na yan yung passage namin para makalabas kami ng airport. Pag nawala nyo yung ticket na yan, pwede kayo magbayad ng multa. Kaya keep in mind na pag may ticket kayo na kinuha, pag susundo kayo sa airport, lagi nyo tatandaan na itago lagi yung ticket na yun sa inyo. So ayun, nandito na tayo sa airport. Hanggang dito na lang muna ang vlog natin ngayon dahil naubusan tayo ng baterya ng GoPro. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, mag-comment kung may gusto kayong sabihin at syempre mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Ingat kayo palagi and I'll see you on the next one. Paalam!